Magandang araw, class. Bago kayo magsiupo sa inyong mga upuan, maaari ba kung pakipulot ang mga nakikita niyong mga kalat at pakiayos ang inyong mga upuan? Ngayon, meron lang akong gustong sabihin. Ito ang aking mga kalakaran dito sa loob ng klase. Una, makinig sa guro kapag ito ay nagsasalita sa harapan. Pangalawa, kung kayo ay may katanungan o kasagutan, maaaring itaas na lamang ang inyong mga kamay. At pangatlo, panatilihin natin malinis ang ating silid-aralan bago at pagkatapos ng klase. Maliwanag ba? Sa araw na ito, Casey, bilang sekretarya ng aking klase, maaari bang pakisulat sa malinis na papel ang mga lumiban sa araw na ito? At pakibigay sa akin ito pagkatapos ng klase. Ngayon, class, ano ang natatandaan nyo sa ating tinalakay ng nakaraang araw? Yes, Angelica? Ang pag-usbong ng kabiasnan. Ito yung proseso sa pamamalahan ng pamumuhay ng isang tao para palakasin at patatagin ang kanilang pamumuhay at ang kanilang pamayanan. Ano nga ba ang mga salik ng pag-usbong ng kabihasnan? Yes, Angelo? Nakapanunod naman po yung tatlong sanip ng pagtulong na kabihasnan. Ito po ay ang relihiyon, pamahalaan, at agrikultura po. Tapos ang agrikultura po ay ito po yung pinagkumuhaan ng ilang kain dito. Tapos yung pamahalaan po ito po yung mga nakukulit sa ating barangay, sa ating bayan. Yung naman po, hindi na po yung dito po tayo nagkakaroon ng paniniwala na kung saan ay nabubulog at nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Magaling. Ito ay ang pag-usbong ng kabihasnan. So, bago tayo magmahaladuwang sa ating tatalakayin ngayong araw na ito, tayo muna ay magkakaroon ng aktibidad. At ang aktibidad na ito ay tinawag kong larawan ko, hulaan ko. Base sa ating aktibidad na ginawa, ano sa tingin nyo ang ating tatalakayin ngayong araw na ito? Yes, Michelangelo? Tama, ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay ang economics. So, ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay patungkol sa economics. Ito ay ang kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao.
original thinking. Ito ay ang pangangahulugang sinusuri ng isang individual ang karagdagang halaga o ang gawaing desisyon maging ito man ay gastos o pangangamba. Okay. So, dyan lang nagtatapos ang ating discussion. May katanungan pa ba? Okay. I hope na naiintindihan nyo ang ating discuss ngayong araw na ito. Ngayon, kung wala ng katanungan, maaari bang maglabas ng malinis na papel at tayo ay magkakaroon ng isang aktibidad. So, ang aktibidad natin ngayon ay patungkol sa matalinong pagsisiklo. So, base sa akong diniscuss kanina, kung ano nga ang inyong naintindihan, ay yun ang ilagay ninyo sa inyong activity. Isa-isa siya na diniscuss kung ano ang kailangan mo about sa topic na ito. So, dito na nagtatapos ang ating talakayan. Goodbye, class. Mahalagang maunawaan mo ang mga konsepto ng economics sapagkat ito ay magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at bilang kasapi ng pamilya at lipunan. Maaari ding makatulong ang konsepto sa pagbili ng kagamitan na ninanais mo sa mga lakad na gusto mong puntahan at higit sa lahat sa iyong mga gampanin bilang isang mag-aaral. Isa sa malaking tulong sa iyo ng konseptong ito bilang mag-aaral ay sa pagbabudget ng allowance. Ang paggastos ay limita lang dapat sa kung ano ang mga mahahalaga. Kung batid mo ito bilang isang mag-aaral, natutunan na maging wais ang pagpili ng mga bibilhin. Dapat alam mo kung ano ang pangangailangan at kagustuhan ang tutugunan tuwing gagastos ka ng pera. Dahil ang paggasta sa kasalukuyan ay makakaapekto sa hinaharap. Kaya nararapat na tandaan na ang mga konseptong ito ay makakatulong sa iyo sa paggawa ng tama. Itanong palagi sa iyong sarili kung ikaw ay may gustong bilhin o pipili ng mga bagay, kung anong incentives ang iyong makukuha. Anong halaga ang iyong gagawin, opportunity cost, at paano ka gagawa ng trade-off. Kung maayos mo itong nagawa, ay mas maipamamalas mo ang tinatawag na marginal thinking. Kaya, dapat mong tandaan na sa araw-araw nating buhay ay may economics. Nalagay ka na ba sa isang sitwasyon na kailangan mong magdesisyon? Naranasan mo na ba ang mamili? Mga tanong tulad ng, ano bang uunahin? Ano ang gagawin? Ano ang bibilhin? Sino ang pipiliin? Ano ba ang pinakamahalaga? Ilan lamang ito sa mga katanungan na bumabagabag sa ating pang-araw-araw na buhay.